Lumapit ka lang. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa. Reflection from Matthew chapter 11. And from Matthew 11 verse 28, it says, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, may mga pagod na hindi nakikita sa muka. Yes, nakakangiti ka nga. Nakakapagtrabaho ka nga. Nakakatawa ka pa. Nakakapag-post ka pa. Pero deep inside, pagod na pagod ka na. At ang mas lalong nagpapabigat ng sitwasyon, sanay ka nang buhatin ang bigat mag-isa. Kaya nung sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin," parang simple lang sana at madaling tanggapin. Pero real talk lang tayo, kapatid. Madaming tao gusto ng rest, gusto ng pahinga, pero ayaw namang lumapit. Bakit? Kasi minsan, nahihiya tayong lumapit, feeling natin, istorbo lang tayo kay Lord. Kaya nasanay tayong kayanin mag-isa. At takot na tayong umasa ulit. At minsan, mas natatakot pa tayong gumaan. Kaya mas pinipili na lang nating manatiling pagod. Kasi kapag gumaan, ibig sabihin, kailangan mong magtiwala. Kailangan mong bumitaw. Kailangan mong amining, "Lord, hindi ko na kaya." At yun ang mahirap. Pero pansinin mo, hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag okay na kayo. Or lumapit kayo kapag malakas na kayo. Or lumapit kayo kapag wala na kayong problema. Ang sabi niya, kayong nahihirapan, kayong nabibigatan, meaning hindi hadlang yung pagod mo. Actually, baka yun pa nga ang reason kaya kanya tinatawag. Kaya pala ang sabi niya, "Pasanin ninyo ang aking pamatok." Hindi ibig sabihin wala ka nang dadalhin, wala ka nang papasanin, meron pa rin. Pero ang ibig sabihin ni Jesus, this time, may kasama ka ng bubuhat ng bigat. Kapatid, pakinggan mo ang katotohanan ito. May mga pasaning hindi mo naman talaga dapat pasanin. At ano-ano yung mga yon? Guilt, pressure, takot sa future, sakit na dulot ng nakaraan, expectation ng ibang tao, at mga laban na pilit mong kinakaya mag-isa. At baka gusto lang sabihin ni Jesus ngayon, "Anak, ibaba mo muna yan." Dahil ang kapahingahan na galing kay Jesus, hindi lang tulog, kundi kapahingahan ng puso, kapayapaan ng isip, yung kahit magulo ang paligid, may katahimikan ka pa rin sa loob. Kaya kapatid, kung pagod ka na, lumapit ka lang. Hinding-hindi ka itutulak ni Jesus papalayo sa Kanya. Hindi Kanya huhusgahan. Sa halip, ay yayakapin ka lang niya sa gitna ng pagod mo. Let us pray. Lord, minsan napapagod na po ako. As in, pagod na pagod na. Pagod ng mag-isip, pagod ng magpanggap na okay, pagod ng buhatin ang lahat mag-isa. Pero salamat dahil hindi mo ako tinatawag kapag malakas lang ako. Tinatawag mo rin ako sa gitna ng pagod ko. At Lord, sa gitna ng mga kabigatan na nararanasan ko ngayon, turuan mo akong lumapit sa iyo. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Turuan mo akong ibigay sa iyo ang mga bigat na matagal ko nang kinikimkim. At matutong umamin na hindi ko na kaya. At sa bawat araw, iparamdam mo sa akin na hindi ko kailangang lumaban mag-isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi lahat ng pagod kailangang tiisin mag-isa. Minsan, ang unang step ng healing ay simpleng paglapit kay Jesus. Kapatid, lumapit ka lang. Baka yung kapahingahang hinahanap mo ay matagal nang naghihintay sa'yo. Amen.